Isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat, mga minamahal nating subscribers. Ito po ang inyong lingkod na si Play Mystery at ito na po ang huling part ng ating video. Ang huling parte ng ating pagdidibosyon. Ngayon, nakikita nyo naman, ito yung sinindihan nating kandila. Kusa siyang naubos, kusa siyang namatay. Ibig sabihin nun, umanib na po o pumasok na po yung mga banal na espiritu ng Diyos na inyong tinawag o yung tinatawag na mga Elohim doon sa pinapatungkulan nating kagamitang espiritual o anting-anting. Ngayon, dahil natawag na natin sila, the next step po ay palalakasin na lang natin sila at pakakainin ng ating Poder Arca na General Devotion ng medium level. Sa pagpapakain po, araw-araw nyo po yon gagampanan hanggang umabot kayo ng 60 days, at maaring pwedeng twice a week na lamang o thrice a week inyong gagampanan ang pagpapakain, depende sa inyo. Pero tips ko lamang po, mas mainam na gawin muna ito sa isang medalyon lang muna o di kaya sa isang kagamitang spiritual. Okay, susubukan nyo po yung inyong kakayahan. Kung napagana na, lumakas na yung pinakain ninyo na General Devotion, subukan nyo naman ulit magpakain naman, pero dalawa na po ang gagamitin ninyong maring anting-anting o medalyon na hindi angkop doon sa testamento ninyo. Halimbawa, yung testamento ninyo ay Tres Pico Roma, pang Tres Pico Roma. Hinugot nyo yung mga banal na pangalan ng Tres Pico Roma, ginawa nyo siyang General Devotion at pinakain nyo sa Saint Benedict. Yun pong ibig kong sabihin, na hindi porke Saint Benedict ang medalyon ay Saint Benedict na po ang pinakain. Okay po? So lumalalim na po ang inyong kaalaman sa spiritual. Sa video na ito ay sasabihin ko na yung pack, yung ginawa nating ritual ng pagpapak o kasunduan ay isang beses lamang po yung gagampanan. Okay? Isang beses lamang po iyon gagampanan. Sa tuwing kayo po ay magpapakain o tatawag kayo ng mga banal na espiritu. Ngunit after nyo pong matawag yung mga banal na espiritu, ay pakakain nyo na lamang po ng ating General Devotion, kasama na po yung kasa. Okay? Tandaan nyo po, isang beses lamang po gagampanan yung pack. Ngayon, sa bagay, sabihin na natin na gusto mo pang dagdagan yung iyong kakayahan. Nagdebosyon ka pa ng iba pang testamento at nais mong hugutin ulit yung testamento, yung mga banal na pangalan ng Espiritu ng Diyos doon sa testamento na yon, at gusto mo siyang i-convert into General Devotion gamit yung ating devotion na pang medium level, uulitin nyo po ulit yung pack at idadagdag nyo yan, yung bago nyong nadebosyon ng Poder Bala doon sa nadebosyonan yung Poder Bala. Idadagdag nyo po yan siya doon at uulitin nyo po yung pack. Ganun po yun. Ngunit kapag napakain nyo na po o natawag nyo na po yung mga banal na espiritu doon sa kagamitang spiritual, ay pakakainin nyo na lamang po yun. Dadasalan at dadasalan at dadasalan nyo na lamang po yun hanggang ang inyong anting-anting ay maging malakas. Okay po, isang beses lang po gagampanan ang pagre-ritual ng pack. Okay, after po nun, pakakainin nyo na po siya ng pambuhay at yung General Devotion natin na kasama yung kasa. Yun lamang pong dalawa. Yun na lamang pong gagawin ninyo. Ngayon, gusto mo ulit nais dagdagan o bumuhay ulit ng iba pang kagamitang spiritual o kagamitan o maaaring may bago kayong medalyon at gusto nyo ulit tumawag ng banal na espiritu, hindi nyo na po gagampanan yung pack. Okay, ang pack po o yung kasunduan ay ginagawa lamang po iyon kapag meron kayong bago o nais ninyong tawagin o i-convert
mula doon sa inyong dinebosyon ng testamento at gusto nyo silang hugutin, gamitin dito sa ating general devotion at i-convert sila upang maipakain ninyo sa iba pang mga kagamitang spiritual. Okay po, ganun po yun. Kapag tuwing may bago lamang po kayong mga nadebosyon ng pangalan ng Diyos o mga banal na espiritu ng Diyos o Elohim, doon lamang po kayong magpapak. Pero hanggat wala po kayong naidadagdag o wala kayong naidagdag doon sa inyong devotion, ay isang beses lamang po gagampanan ng pak. Ang uulitin nyo lamang po kung meron man kayong panibagong medalyon, panibagong anting-anting na inyong pong gustong buhayin o pabahayan. Tawag kasi po ng mga matatanda dito ay pabahayin o pabahayan. Ibig sabihin, pinapabahayan mo, pinapatirahan mo ng mga banal na espiritu. Tinatawag mo yung banal na espiritu na inyong dinebosyonan at gusto nyo silang tumira doon sa medalyon. Yun po ang sekreto ng iba, kaya po sila nagtatagumpay. Importante po na meron munang tumira sa mga anting-anting bago nyo po pakakainin. Useless din po yan kung pakain kayo ng pakain kung wala namang nakatira. Okay po, ito na po yung ating tinawag. Ibig sabihin, meron na itong kargada ng mga banal na espiritu. Ang kargada nito ay yung Aram Makdam Maksadam, nandyan na. Yung Aram Ardam Atradam, Abisti Abitem, Avilator Avitinet Avitali, nandyan na, naitawag na natin, naikarga na natin. Gagawin na lamang po natin dito ay pakainin ng pambuhay, pakainin ng ating general devotion. Yung general devotion na yun ay poder po yun. Sakop na po yun. Nandoon na po yung balabal at bakod. Okay? Naipaliwanag ko na po yan sa previous videos. Kapag wala naman po kayong ibang anting-anting na nais ninyong pakargahan o lagyan ng mga banal na espiritu, ay hindi nyo na po kailangan mag-ritual ng pak. Isang beses lamang po ang pak. Ginagawa lang po ang pak kapag po kayo ay may bago o may nais kayong idagdag ng mga banal na espiritu na inyo na pong nadebosyonan. Okay po, yun po yung gamit ng ritual ng pak. Ito po ay pakakainin na lang ng pakakainin hanggang siya ay lumakas. Ngayon, sabihin na natin meron kayong panibago. Palagyan natin ito, may panibago na naman kayong panibago kayong, sabihin natin medalyon o di ka kagamitan ng spiritual. Kapag may bago kayo, gagawin nyo lamang po, ang tatawagin nyo lang po ay yung panawag ng mga banal na espiritu. Hindi nyo na po gagampanan yung pak. Okay po, hindi nyo na po gagampanan yung ritual ng pak. Ang gagawin nyo na lang po ay yung ritual mismo ng panawag ng mga banal na espiritu, yung Veni Sancti Spiritus, yung meron makikita kayo sa dulo na may et habita in hoc sacro vase. Amen. Yun po ay ang panawag. Pero yung ritual ng pak ay hindi na po yung gagampanan. Ginagawa lamang po yun kapag meron kayong bagong nadebosyonan na Elohim o mga pangalan ng banal na espiritu at nais nyo po silang i-convert into general devotion. Okay po. So, maraming salamat po sa pag subaybay ng ating part. Ito na po yung last part na ituro ko na po sa inyo lahat ng aking nalalaman. Nais ko na lamang po sa inyo na inyo naman po itong ituro sa inyong mga salinlahi hanggang sa dumating yung ating pag-aantay. Malalim po kasi ang spiritual na saklaw ni Play Mystery. Okay po, hindi lamang po tayo sa mga pang-anting-anting, hindi lamang po tayo sa gamutan. Ginagawa ko po ito dahil po sa isang pangako na isisiwalat ko po ang lahat ng aking nalalaman upang ang sino mang makatanglaw at makatanggap ng karunungang ito ay siyang magiging proteksyon niya ng kanyang
pamilya hanggang sa kanyang salin lahi sa pagdating po ng Mark of the Beast. Okay po, yun po ang alituntunin ni Play Mystery. Mas malawak po ang saklaw ng pag-uunawa ni Play Mystery. Ito po ay hinahanda ko na po kayo. Nais ko po ituro ninyo ito sa inyong salin lahi hanggang sa upang maprotektahan sila sa pagdating ng Mark of the Beast. Ituturo ko po kung sino po ang Mark of the Beast. I-reveal ko po sa inyo gaya ng pag-reveal sa akin ng Panginoon. Yung nakikita nyo po mga nagkalat dyan na conspiracy na merong ini-inject na chip sa kamay o nilalagay na parang barcode sa noo. Outcome lamang po iyon. Resulta lamang po yun ng Mark of the Beast, pero hindi po yun ang original na Mark of the Beast. Isisiwalat ko po, antayin nyo po at masyashock po kayo. Kaya po naandito o pumunta po sa ating realm. Mahirap po kasing ipaliwanag lahat eh. Pumunta po sa ating realm ang ating Savior, si Yahshua HaMashiach Salvator, ang tagapagligtas ng mundo. Pumunta siya dito sa ating mortal realm upang iligtas ang ating mga banal na espiritu na kanyang tinatawag papunta sa sinasabi niyang Diyos Ama. Ang Diyos Ama na nauna, ang Diyos Ama na walang pinagmulan, ang Diyos Ama na walang katapusan, ang Diyos Amang infinito sa lahat. Walang pangalan dahil walang nauna sa Kanya. Walang nakakakita pero naandyan siya. Okay? Ipapaliwanag ko po yan. Nililigtas po tayo ng ating Savior na si Yahshua HaMashiach Salvator, o kilala ng lahat bilang si Jesus or Jesus. Niligtas niya tayo. Nasa atin na kung tatahakin natin yung landas na nais niya patungo sa ating Diyos Ama o tinatawag na Divine Infinity Source. Ipapaliwanag ko po yan sa sunod na video. Dahil po ginagawa ko po ito upang protektahan po lumawak ang sino mang makakaalam pa ng karunungan ito upang maprotektahan sila sa Mark of the Beast. Dahil wala pong makakatakas doon. Tatanggap po lahat tayo ng Mark of the Beast. Kaya po nandito ang ating Panginoong Savior upang iligtas tayo. Dahil ang may gusto ng Mark of the Beast na yon ay walang iba kundi si Al-Debaoth. Ituturo ko po yan sa susunod na video. Ito po muli ang inyong lingkod na si Play Mystery. Sama-sama po tayo sa paglaganap ng karunungan ito. Maraming salamat po.